Ayan, okay na yata. Ayan, good day everyone! Panibagong araw, panibagong lesson tayo. Okay? For your attendance. Charot. Wala tayong ganun ngayon dito kasi mag-isa lang ako dito. Screen lang yung kausap ko dito. So, ngayon class, continuation to ng lesson 1 natin. Okay? Continuation siya ng lesson 1 and today, tayo ay patungo na sa principles of human growth and human development. So class, before we study the different principles, no, let's first understand what the word principle means. Okay? Class, pag sinabi nating principles, ito yung mga general rules or guidelines. Okay? Pag sinabi nating principles of development, we are talking about the general rules that explain how humans grow and change over time. Okay? And these principles don't tell us exactly how every person will develop. Okay? Because sabi nga natin, ang bawat tao ay iba-iba. Okay? Itong mga principles na to, hindi nito sinasabi sa atin na lahat tayo ay ganoon dapat. Kumbaga ito lang ay pattern. Okay? Pattern lang to. Dinidescribe lang nito ang common patterns na nangyayari sa isang tao. Okay? From infancy to adulthood. Next ay, these principles or characteristics describe typical development as a predictable and orderly process. Okay? Ang development daw ay predictable at may orderly na pattern. Ibig sabihin, ito ay may pagkakasunod-sunod. Okay? Hindi pwedeng mag-skip. Sunod-sunod talaga to. Okay? For example, magtatanim ka ng puno ng mangga. Okay? Puno ng mangga. Di ba pag nagtanim ka ng puno ng mangga, meron kang general pattern. May general pattern yon, di ba? Una, mag-sprouts muna yan. Sunod, magkakaroon ng dahon. Tapos, magkakaroon ng mga branches. Okay? Sunod, mamumulaklak siya. And eventually, magkakaroon na siya ng bunga. However, class, hindi lahat ng mango tree sabay-sabay tumutubo. May action. Hindi lahat ng mango tree sabay-sabay tumutubo, di ba? Yung iba mas mabilis tumubo, yung iba naman mas mabagal. Okay? Yung iba nga dyan, di ba, isang puno sila pero hindi lahat magkakaroon ng bunga. Minsan, ito yung branch niya, madami ng bunga, yung kabilang branch, walang kabunga-bunga. Okay? Pero isa lang sila ng puno. So, class, human development is similar to that. Okay? There are general patterns, but each person develops at their own pace. Okay? Kaya nga tinawag itong principles of development dahil ito yung sorry, ito yung pangkalahatang guide na tumutulong sa atin para maunawaan kung paano yung karaniwang na nagaganap sa development ng isang tao. Okay? May mga mabibilis mag-develop, may mga medyo mababagal mag-develop, meron namang late na talaga yung development nila. Okay? And class, as future teachers, no, understanding this principle will help us to know what to expect from our learners. Okay? Yung expectation natin sa learners natin and how to support their development effectively. Okay? Yun yung importante doon. Okay, next, ang key points natin dyan ay predictable. Ibig sabihin, we can predict the order of development. Orderly, development follows a sequence of pattern, individual differences, and each child develops at their own pace. No? Ito yung pinakamahalagang word natin ngayong araw. Predictable, orderly, individual differences. Okay? Dito na tayo sa principles of development. Okay? Meron tayong 7 principles. Una, yung cephalocodal principle, proximodistal development. Pangatlo, yung development depends on maturation and learning maturation. Number 4, development proceeds from the simple or yung concrete to the more complex. Number 5, growth and development is a continuous process. Number 6, growth and development proceed from general to specific. And number 7, they are individual rates of growth and development. Okay? Parang dito pa lang ma'am, nakakalito na. Dito pa lang sabog na. Okay? Anuhin natin yan. Pasasayahin natin yung araw ninyo. Pasasayahin natin yung 7 yan. Okay? Okay, mag-alala. Pasasayahin natin yan. Okay, number 1.
Number one ay ang cephalocaudal principle. Okay? Sabi dito, development proceeds from the head, una sa head, to the feet. And children gain control of the upper body before the lower body. No? And ito yung sequence niya para hindi niyo makalimutan. Head muna, then arms, trunk, legs, then feet. Okay? So class, the first principle is called the cephalocaudal principle. Okay? Cephalo means head and caudal means tail or feet. Okay? These principles class, kung makikita nyo yan sa picture, this principle tells us that physical development follows a direction from head down to the feet. Okay? Head down to the feet. That's why babies can control their head first before they can sit, stand, or walk. Okay? Kung mapapansin niyo yan, kung may mga baby kayo sa bahay, mapapansin niyo yan, mas una silang nag-headbang, di ba? Bago sila mag, mag, andyan, gumapang, bago sila umupo, bago sila tumayo, at bago sila maglakad. Okay? Laging nagsisimula sa ulo. Okay? And for example, lifts the head before sitting, sits before standing, stands before walking. Okay? Katulad sabi ko kanina, first few months ng baby, matututo yang mag-headbang. Okay? Yung, yung ulo nila, natutunan na nilang i-lift and may full control. Kung hindi man full, may control na sila sa head nila. Okay? And habang tumatanda yung baby, he or she gains control sa kanyang arms and trunks and later on na yung babang part. Okay? Later on na yung legs down to the feet. Okay? Huwag kakalimutan ang cephalocaudal principle, head down to the feet. Okay? Simula sa ulo, pababa. Okay, malilito kasi malito kayo dito eh. Okay, yung next natin ay proximodistal development. Okay, tingnan niyo picture. Sa proximodistal development naman daw, proceeds from the center of the body outward. Okay, outward naman siya. Children gain control of large body parts before smaller body parts. So, ang development sequence niya, trunk, arms, hands, then fingers. Okay? Ang second principle natin ay proximodistal principle. Pag sinabing proximo, ibig sabihin near or close. Okay? Habang yung distal naman means far. Okay? And this principle tells us that development starts from the center of the body and then gradually moves outward. Okay? Moves outward. Example, controls the shoulders and arms before hands. Okay? Next example, uses of the whole hand before using the thumb and forefinger. And lastly, develops finger control before writing neatly. Okay? Another example dito, class, um, yung baby, 'di ba, kapag nag-grab yan sila ng objects, halimbawa, bibigyan mo yung 6-month-old ng sanggol ng laruan. 'Di ba kapag binigyan mo sila ng laruan, inabutan mo sila ng laruan, ang kuha nila is ganyan, 'di ba? Kasi sabi nga dito, uses the whole hand before using the thumb and forefinger. So sa first 6 months ng isang bata, pag binigyan mo sila ng something, ganito ang kuha nila. Okay, ganyan ang kuha nila. Kahit maliit na bagay yan, ganito ang kuha nila. 'Di ba? Yung mga kamay ng baby, parang mga claw machine yan eh. Gaganyan yan, no? For 6 months. Ganyan lang sila. Pero, kapag nagde-develop na sila, kapag tumatanda na sila, natututo na silang magkaroon ng control sa kanilang fingers. Yung mga dating ganitong grip nila, nagiging ganito na. Asan yung camera? Yan, nagiging ganyan na. Okay, mapapansin niyo yan kapag nag 1 year old or nag 2 year old. Pag aabutan ng laruan, hindi na sila ganyan. Ganyan na. Ganyan na. Okay. Yan yung tinatawag natin proximodistal development. Okay, dito na tayo sa number 3. So, allow me, class, na mag-off cam kasi nade-distract din ako sa mukha ko. Okay? Number 3, development depends on maturation and learning.
So, ano nga ba yung maturation? So, sabi dito sa PowerPoint natin, natural biological growth of the body and brain. It occurs in a predictable sequence, controlled by genetics, and prepares a child to learn new skills. So, naka-highlight dyan ang readiness, no? So, tatandaan lang ninyo na ang maturation ay ang pagiging handa ng katawan at utak ng isang bata. Okay? And ano naman yung learning? Learning, it's all about the development through practice, through experience, and interaction with others. No, it helps children improve their knowledge and skills. Kaya class, ang learning, it's all about naman sa karanasan, sa pagsasanay, sa pagkatuto ng isang bata. Okay? Naka-highlight dito na development happens when maturation and learning work together. Okay, sabi dyan, kapag pinagsama natin ang maturation at learning, nagkakaroon ng development. Okay, para mas malinaw, dito tayo sa example natin. Okay, tatandaan ninyo na development depends on two important things. Una, yung maturation. Pangalawa, yung learning. Okay, maturation is the natural growth of the body and the brain. No, it happens automatically as child grow. Okay? For example, 'di ba? Turuan nating magmama yung 4-month-old na bata. Okay, sa tingin nyo ba makakapagmama na yung 4-month na bata na yun? Sa tingin ko hindi, 'di ba? Kasi yung 4-month na bata na yun, hindi pa naman ready yun eh. Hindi pa ready yung utak niyang mag-adapt. Kahit na yung labi mo, idikit mo sa mata ng bata na mama, mama. Hindi pa din makaka-adapt yun. Hindi pa rin makakapagsalita yung bata ng mama. Kasi nga, hindi pa ready. Hindi pa ready yung brain niya, hindi pa ready yung mga unang dapat maging handa sa kanya. Okay? The child must first be mature enough before learning a new skill. Okay? Speaking is skills, 'di ba? And class learning on the other hand happens through experience, through practice and guidance, no? From parents, from teachers, and kapag ang bata ay handa na, dito mas nagiging effective yung learning. Dito mas nagde-develop yung ability nila to learn, to adapt, and to grow pa. Okay? Next, the child's environment and the learning that occurs as a result of the child's experiences largely determine whether the child will reach optimal development. A stimulating environment and varied experiences allow a child to develop to his or her potential. So ngayon no, kahit yung bata ay handa na, kahit yung bata ay mature enough na to learn new skills, to speak, to write, to walk, hindi ibig sabihin niyan ay automatic na siyang magde-develop to the highest level. Okay? Mahalaga yung mga tao sa paligid niya. Mahalaga yung tao sa environment niya, yung mga karanasan niya doon. Okay? And ito kasi class, yung mga tao kasing, sabi nga ni Bronfenbrenner, yung first environment ng bata, sila yung may pinakamalaking impluwensya sa pagde-develop, sa development ng isang bata. Okay? For example, sa tingin nyo ba, okay ang development ng batang lumaki sa pamilyang safe siya, sa pamilyang mapagmahal, sa pamilyang masigla? Sa tingin nyo, okay o hindi okay? Okay o hindi okay? Yung development niya. Sa tingin nyo, marireach niya yung full potential niya kung ganun yung environment niya? Oo, 'di ba? Kasi mas maraming kapag gano'n yung environment niya, mas maraming space para sa kanya para makapag-develop at ma-nurture pa yung potential niya. Okay? Sana nage-gets niyo yung point ko, 'no? Sana na-gets niyo yung point ko na unlike doon sa mga bata, unlike doon sa mga learner na, ang environment nila ay very unlikely, 'no? Mas may disadvantage sila, okay? Kung gusto niyo pa ng example, kasi masyadong magulo yung explanation ko. Okay, for example,
may dalawang magkaibigan. Okay? May dalawang kaibigan, pareho silang 5 years old. Okay? Pareho silang 5 years old. Pareho silang may kakayahang matuto. Pero si Ana, yung isang bata, si Ana, palagi siyang kinakausap sa bahay. Okay? Palagi siyang kinakausap ng mga magulang niya, ng mga ate niya, binabasahan siya ng mga storybooks, naglalaro siya ng educational games, binibilhan siya ng mga educational toys, ng mga hands-on toys, mga pampatalinong laro, mga pampatalinong TV series, TV series, okay. Tapos si Ben, bibihira siyang kausapin ng parents niya. Bibihira siyang kausapin ng parents niya, walang walang nagbabasa para sa kanya, walang pumapansin sa kanya sa bahay, walang nagbabasa para sa kanya, wala siyang materials, wala silang TV. So, sa tingin niyo, ano yung pinagkaiba nilang dalawa? Ano yung magiging um, result ng development nilang dalawa? Okay, nag-aantay ako ng sagot. Okay, charot lang. Okay, pagpasok nila sa paaralan class, makikita niyong mas advanced si Ana. Okay, mas malawak ang vocabulary niya, mas handa siya sa school kasi nga meron siyang mga resources. Okay, meron na-ready na siya ng family niya eh, 'di ba? Yung first environment niya, yung parents niya, yung mga ate niya, andyan to support her, to guide her. Okay, unlike kay Ben na wala namang ganun sa first environment niya, malaki ang disadvantage ni Ben. Okay? Hindi dahil sa mas matalino si Ana kaya siya magaling, 'di ba? Hindi dahil sa mas matalino si Ana kaya siya magaling. Okay? Dahil yun sa mas marami siyang resources, mas marami siyang learning experiences. Kaya may advantage siya kay Ben. Okay? And sana nagigets niyo yung point ko. Okay, next tayo. Development depends on maturation and learning pa rin tayo, no? Maturation provides the readiness, learning develops the skill. Okay? I-take nyo example yung kay Ana at kay Ben. Okay? And these both are necessary for development. Okay? The point here is readiness is important before learning. Dapat handa ang katawan at utak bago tayo maturuan, bago tayo magsanay. Okay? And wag na wag kakalimutan na ang development nangyayari lang yan kapag nagsama ang maturation at learning. Okay? I hope na-explain ko lahat to ng simple at naayos lang, no? Kasi importante yung mga principles na to. And pinrepare ko talaga tong mas paikliin siya, mas pasimpleng explanation. So, sana na-explain ko siya ng maayos. Okay? Next is number 4. Development proceeds from the simple to the more complex. Okay? Another principle of development is that it proceeds daw from very simple to complex. Ibig sabihin, habang lumalaki ang bata, unti-unti siyang nagiging mas advanced. Okay? Mas nagiging advanced ang kanyang pag-iisip. Next, halimbawa, okay, nakita niyo dyan si Charmaine at saka si Apple. Si Charmaine at saka si Apple. Okay, halimbawa, pag tinanong natin ang isang preschoolers, ano ang pagkakapareho ng apple at orange? Okay, tanongin natin yung preschoolers. Pwedeng sabihin niya na pareho po silang bilog. Oh, 'di ba? O kaya puwede nilang sabihin na pareho po silang kinakain. Tama 'yun. Okay, pareho silang bilog. Oy, may apple na bilog class, May nakita akong apple na bilog. Okay, parang tama 'yun. Parehong tama 'yung sagot nila. Nakatuon sila or naka-focus sila sa nakikita nilang um, panlabas na katangian ng apple at saka ng Charming, ng orange, okay? Pero class, kapag mas tumatanda ang bata, sasabihin niyang pareho silang prutas. Okay, napansin niyo? Napansin niyo yung complex na yung pag-iisip niya. Pareho na po silang prutas. Kaya na nilang
mag-classify, kaya nilang i-categorize tong dalawang 'to as fruits, okay? And habang tumataas ang rate, ang percentage ng development, mas nagiging malalim or mas naging organized yung pag-iisip ng isang bata, okay? Next, number 5. The fifth principle states that growth and development is a continuous process. Ibig sabihin, hindi biglaan ang development. Okay? Unti-unti itong nangyayari sa buhay ng isang tao. Okay? And each stage prepares a child for the next stage of development. So, kaya nga sabi natin, ang principle ay pattern and orderly. Okay? Each stage, wala tayong malalakbangan dyan. Okay? For example, kanina ko pa to example, learning to walk, diba? Una mong gagawin dyan, ang isang bata hindi naman agad-agad maglalakad yan eh. Yung sanggol, di naman basta-basta maglalakad yan. Una, matututo mo na yung iangat yung ulo niya. Diba? Pagkaangat niya ng ulo, susunod niyan, gugulong-gulong na yan. Diba? Pagkatapos gumulong, anong ginagawa ng baby? Pagkatapos gumulong, umuupo na yan. Okay? Pagkaupo, gagapang. Okay, hindi to everyday development ha. Medyo matagal-tagal to, weeks to. Okay? Pagkatapos umupo, gumagapang na sila. And then eventually, nakakatayo na sila bago sila makakapaglakad. Okay, hindi pwedeng naiangat mo yung ulo mo tapos kinabukasan naglalakad ka na be. Hindi pwede yun be, walang ganon. Ano ka, immortal, okay? Hindi maaaring malaktawan yung mga hakbang yun. Okay? Step by step talaga yon. Angat mo na yung ulo, tapos gugulong, tapos makakaupo, tapos gagapang, and then makakatayo, and finally makakalakad. Okay, ganito rin sa pagsusulat, 'di ba? Bago makapagsulat ang bata, kailangan niya munang magkaroon ng enough control sa kanyang kamay at mga daliri. Okay? Kapag wala pa siyang skills para sa paghawak ng lapis, mahihirapan siyang magsulat. Okay? Kailangan mo ng may skills siya, kailangan mo ng ready siya makapaghawak ng lapis. Kaya sinasabi natin continuous ang development dahil bawat bagong kakayahan natin ay nakadepende sa mga naunang kakayahan natin. Okay? Okay, balik tayo sa pag-open cam kasi yung number 6, magandang topic to kasi may demonstration ako. May demonstration. Okay, number 6, growth and development proceed from general to specific. Okay, ang ibig sabihin ng general to specific ay nagsisimula ang development sa mga malalaki or yung mga pangkalahatang galaw bago yung mas maliit or yung mas kontroladong galaw. Okay, ganito rin class sa pagsusulat. Okay, sa pagsusulat. Ayan, di ba? Bago makasulat ng maayos ang bata, kailangan niya munang ma-develop yung mga malalaking galaw niya. Okay? Yung braso. Braso niya at saka yung balikat niya. Di ba mas ready yung balikat at saka braso niya bago yung daliri niya. Okay? Pag ready na yung braso niya at saka yung braso niya, yung balikat niya at saka yung braso niya, pag ready na yung mga yon, mas mabilis nang makakasunod yung finger niya. Okay? Pagkatapos noon, madedevelop na yung maliit niyang mga daliri. Okay? Mas nagiging control niya na ito. Okay? Sana gets ako doon. Kasi nag-open cam pa ako, guys. Okay? Tandaan, growth and development proceed from general to specific. Ibig sabihin, sa mas malalaking galaw bago sa mas specific o mas maliliit na mga galaw. Okay? Eto, may example naman tayo dito eh. Example, yung waving arms para sa general movement, kicking legs, grasping with the whole hand, and sa specific movement naman, yung picking up small objects using the thumb and forefingers. Tulad nga ng dinemo ko sa inyo kanina, ganyan na sila mag-pick niyan. Okay? Pag may control na sila sa mas malalaking galaw nila, ganito na yan sila. Yan, holding a pencil and buttoning clothes. Okay? And pansin niyo yan, 'di ba? Nang bata tayo, okay, pag nagdo-drawing tayo, yung malalaki, 'di ba, malalaki muna yung drawing natin kasi hindi pa natin kontrolado.
Okay? Ang nagde-develop pa lang sa atin is yung mga malalaking bahagi ng katawan natin. Ito pa lang. Okay? Pero habang lumalaki tayo, mas nasasanay tayo, nagiging mas maliit. Okay? Nagiging mas maliit. Mas nagiging control na natin yung kamay, yung daliri natin. Okay? Mas nagiging detailed na tayo mag-drawing, mas nagiging sa tracing, mas nagiging malinis na tayo mag-trace compare noong bata pa tayo. Okay? Sana nagigets yung point ko. Okay, lastly, last na tayo. Okay? There are individual rates of growth and development, no? And sabi ko nga, bawat bata ay may sariling bilis, no? Yung development nila, hindi yan sabay-sabay. Okay? Yung principles of development, hindi yan sinasabi sa atin na eto yung dapat development ng bata pagka-age siya ng ganito, ganyan. Hindi yun. Okay? Ang tinuturo sa atin ng principles of development, ito yung mga steps. Step 1, step 2, step 3. And yung mga bata dadaan talaga sa ganun. Okay? Walang mag-i-skip dun. Kasi nga, pattern yun. Pattern yun ng human development. Okay? Class, tandaan nyo lang ang pinagkaiba ng sequence at rate. Okay? May mga naguguluhan dyan eh. Pag sinabi nating sequence, ito yung pareho yung pagkakasunod-sunod ng bawat development. Halimbawa nga yung gumapang muna bago nakapaglakad, tumayo muna bago nakapaglakad, okay? And yung rate naman, magkakaiba. Okay? Magkakaiba ang bilis ng bawat bata sa pag-abot nila ng milestone nila. For example, may batang nakakapaglakad na nung 10 months siya, habang yung ibang bata, 18 months sila bago nakapaglakad. Pareho silang normal. Parehong normal yung development nila. Hindi lang sabay. Okay? Parang nagtitake lang tayo ng exam, di ba? Binigyan tayo ng 1 hour ng teacher. Yung iba, matatapos 30 minutes, tapos na. Yung iba, 15 minutes. Yung iba, kailangan ng buong oras. Di ba? Pero, ang importante dun is, pare-pareho tayong nakatapos ng exam. Okay? Gets yung point ko? Hindi hindi sabay-sabay nagde-develop ang mga bata, they develop at their own pace. Katulad ng mga bulaklak, ng mga puno, 'di ba? Hindi yan sabay-sabay gumagano'n. Gumagano'n. Sabay-sabay gumagano'n, no? They develop, they grow at their own pace. Next is, why is it important to understand the principles of development? So, bakit nga ba natin dapat pag-aralan yung principle of development? So class, bilang mga future teachers kasi, hindi lang sapat na alam natin kung ano yung ituturo natin. Okay? Kailangan din nating maunawaan kung paano natututo at paano nagde-develop yung mga estudyante natin. Okay? Kasi kapag naiintindihan natin yun, mas nakakapagplano tayo. Okay, mas nakakapagplano tayo ng activities, mas iniisip natin na itong activity na 'to perfect sa kanila, itong activity na 'to mas appropriate sa kanila. Okay, mas nagiging maunawain din tayo kapag may mga batang mas mabilis matuto, may mga batang delay in development, delay yung pagkatuto nila, 'di ba? And class, sa madaling salita, ang pag-unawa natin or ang pag-aaral natin ng principles of development, tutulong sa atin 'to para mas maging effective teachers tayo. Okay? Mas nagiging responsable tayong teacher. Okay? Hindi tayo nagiging bias, hindi tayo nagiging kumbaga nagkakaroon ng discrimination, 'di ba? Kasi yung iba, feeling nila kapag ang tagal maka-gets ng bata ng topic ay walang pag-asa yan. Hindi natututo yan. No? Hindi nila alam na kailangan lang ng tulong, kailangan lang ng extra guidance, kailangan ng extra support. 'Di ba? Kung nakwento ko nga sa inyo, yung batang handle ko nung nag-i-intern ako, ang family environment niya kasi, aminado din yung tatay. Yung tatay nagkwento sa akin na, sa bahay kasi ma'am, busy kaming lahat. Ako, nandun ako sa nagkakarpentero, yung mama niya matanda na. So ma'am, ano lang yan ma'am, pag uwi ng bahay, nag-cellphone lang yan. Sa cellphone lang daw yung bata kasi wala namang magtuturo. Tsaka ano gagawin ng bata? Yung both parents niya ay busy. Ano gagawin niya? Iyak sa gilid. Lalakad-lakad.
maglalaro sa labas. Delikado. No? So, yun na yung pinakaano nila. Manood ng manood. So, that time, no, advantage din yun sa akin kasi nakakausap ko yung parent. Understanding lang talaga at patience sa bata dapat palagi. Kasi sa teachers, yun naman talaga yung pinakakailangan. Patience. Okay? Huwag mong susukuan yung isang bata. Huwag mong isipin na tagal naman matuto nito. Siguro hindi ito tututo. Baka sa buhay niya. 'Di ba? Hindi ganun. No? As long as kaya natin, pagtyagaan natin. Kasi yun ang kailangan nila. And remember, nag-storytelling. Remember, every children can learn, but not all children learn in the same way, and at the same time, or at the same pace. And as future teachers, our role is to understand, guide, and support every learner according to their developmental needs. Okay? And here are my references. And class, thank you for listening. No, I hope you learned something today. And parang sa part ko, masyadong may mga explanation ako magulo. Pag may clarification kayo, message nyo lang ako. Okay? Okay. Bye. Thank you.